Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Clea Castro. Hindi tayo mag-on cam kasi madaling araw na. Okay. Okay, kasi bigla ang news ito mga ka-clear. So, alam naman natin, no, kilala naman natin, no, itong Peanut Gallery Media Network. Okay, pero syempre meron tong image na mas kilala sila. Okay? Sinasabi nga dito, ito daw ay di umanong DDS propagandist. Okay? So, mga ka-clears, tignan natin ha. Paano ba sila i-describe? Okay. Yan. Meron silang, the network is described as a cesspool of DDS propaganda. Okay? Duterte diehard supporters using organized efforts to distribute fake news. Yan. At may sinasabi pa nga dito mga clear. Ito daw syempre ito PGMN, ang founder nito ay si Franco Mabanta. Naaresto nga ito ng NBI. Yan, for allegedly trying to extort 350 million pesos from a public official. Ayan. So, sila din ay pinuna. Bago pa itong pag-aresto, no, pinuna sila ni Representative Terry Ridon. Nag-file na nga ito ng resolution to investigate PGMN for creating fake news and disinformation to stir public outrage. Okay? So, ang isa dito sa napuna nag-spread nga daw ng misleading content on social media including viral video showing inconsistent fake electricity bills. So yan. So para ngayon sila ay naaakusahan ng gawaing extortion. So parang ang dating gumagawa sila ng mga fake news, tatakutin nila yung mga public official para hindi sila makontent, no, nitong Peanut Gallery Media Network. Meron pa po dito mga klira para makuha lang natin ng ibang content kasi baka sabihin niyo biglang bakit 'to inaresto. Okay, ito. Ang sabi pa dito, ayan, no, the network is founded by Franco Mabanta, noted for his close ties to the Duterte family, specifically Baste Duterte, and support for the Duterte administration. Ayan, okay? So mga kli, ito naman ay na-research lang naman natin, no? Disclaimer, wala tayong personal knowledge dito. Pero yun kasi ang lumalabas na pagkakakilala sa kanila. Okay? Peanut Gallery Media Network is widely accused of being a Duterte or a pro-Duterte propaganda network in the Philippines, with critics flagging it as a cesspool of partisan content disguised as independent media. The network has faced accusation of spreading misinformation, with recent reports indicating its involvement in extortion attempts. Okay? So, mga kaklir, itong May 6 lamang, okay, reports emerged that Franco Mabanta and others from the network were caught in the National Bureau of Investigation entrapment operation. Ayan. So, let us see mga kaklir. So, pakita ko rin sa inyo to. So, bago nga yan mga kaklir, bago nga ito na-entrap, may news yan. Ito, May 4, 2026, magkaibang account. Ridon points out inconsistencies in viral electricity bill surge post. Representative Terry Ridon calls out Peanut Gallery Media Network for spreading possible fake news on alleged bloated electricity bills, warning against exploiting public frustration during economic hardship. So kung ganito yung mga ibig sabihin talagang gusto nilang pagalitin ang mga kababayan natin sa gobyerno, tapos ang ginagamit nila fake news. Kaya very alarming ito. Very alarming, papakita nila na hirap talaga ang mga kababayan natin, 'di ba? Sa pamamagitan ng paglalahad ng mga fake news. So syempre ibang mga tao itong Peanut Gallery Media Network nagpapakita na siya ay para independent media, nagpapakita lang at naglalahad ng mga news, yung pala lumalabas na ang gamit nila ay mga gawa-gawang kwento.
para magalit ang taong bayan sa gobyerno. So Ridon stresses that while rising electricity costs must be addressed through government measures such as removing VAT and other taxes, this information undermines genuine solutions. So yun yung nakita bago pa nagkaroon ng entrapment. So ibig sabihin, may mga pumupuna na. Ayan, nakita natin, pinuna na siya ni Bicol Sarap Party List Representative Terry Ridon. Ayan ha. So after this, ayun, May 6, na-entrap na siya. So pakita natin mga clear, okay? Ito. At ang lumalabas nga dito, nakitaan pa ng maletang pera. Okay? So pakita natin to mga clear. Yan. Yan, ilan bang maleta yan? Anyway, ayan o. Mabanta, ayan, galing sa Billionaire News Channel. The National Bureau of Investigation has arrested social media personality and Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta and 4 others for allegedly trying to extort 350 million from later Representative and former Speaker Martin Romualdez. Baka kaya naman, mga ka-clear, ang dami-daming gumagawa ng mga negatibong information. Hindi ko sasabing fake news, basta negatibo kay Representative Martin Romualdez, ay baka nga dahil sa kagagawa nito, 'di ba? Nag-extort, ako, 'di ba? So, di ba? Sa atin na naman, kung totoo naman yung kanilang mga dokumento, ba't kailangan ka pang mag-extort? Kung totoo man ito. So, basahin natin ito mga clear, ha? Yan. Ayan, okay? A source told Billionario, a news channel, that Mabanta and his companions were arrested at the Valle Verde Country Club in Pasig City in an entrapment operation conducted by the National Bureau of Investigation on Tuesday night. Another source said a certain James Pacaba and John Alexander Gomez, said to be a co-founder of online media platform PGMN, were also held during the operation. Mabanta and his group had reportedly demanded payment for not releasing a supposed damaging documentary about Romualdez's alleged involvement in the flood control scandal. Okay, so wala pa, no? Wala pa in full details, yan, of the operation. Pero entrapment to. Okay, so, ayan. Ito, laki mga clear. Kita ko sa picture, kita nyo, 23 million. Isa dito, hindi ko nakita kung magkano. Siguro 1 million ito. Ito, 23 million. Kinakount pa nila, mga ka-clear. Okay, so anong sabi nila? Tingnan natin to, ha? Meron silang video dito, mga ka-clear. Okay. Okay, let's see. Okay, pakinggan natin. I graduated from lawyers. Thank you. Is it okay to ask, how do you feel now? We'll be okay. Okay. Are you angry or something? Or No, I'm okay. you're fine? I'll wait for my lawyers. Thank you. All right. Thank you. Well, mga clear, di ba? Ito lang naman. Okay lang naman yan. Kasi meron naman silang karapatan na hindi magsalita. Na-aresto eh. Di ba? Nandoon yung ebidensya. May pera. Siyempre, hihintay nila yung lawyer nila bago sila magsalita. Karapatan nila yon. Karapatan nila yon. Pero, ang normal na reaksyon kung ikaw ay ginawan lang ng kwento, magre-react ka agad, magalit ka. Sabi mo, hindi akin yan. That's normal. Pero syempre, may mga magaling ding umarte, di ba? Pero dito, kalmado, walang denial agad, di ba? So, may nakitang mga pera. So, sino ang kausap nila? Pag entrapment to, mga clear, mapapakita rito yung ibang mga communication. So, most probably, baka maglalabas yung kausap nila. Kung sino man yung kausap nila. Paano nangyari at paano yung conversation nila, yung communication nila. Sa mga kaso, mga clear, importante yan eh. Let's say, ganito ha.
ito madalas kong tanungin kapagka meron akong, kaso, let's say sa drugs 'no. May mga pulis, 'di ko sinasabing lahat mga hindi ko sinasabing lahat. Pero sa mga nahawakan ko na kaso na drugs case, mas madalas na kulang yung kanilang ebidensya kaya madalas na nadi-dismiss. Okay, siyempre 'pag ako yung sa akusado, sasabihin nila buy-bust operation. So, definitely meron 'tong mga usapan. Usapan nung, posture buyer, may usapan doon sa informant, paano nilang na-meet itong dealer ng drugs. So, ang unang hahanapin ko yan 'pag cross-examination, okay, paano kayo nakikipag-communicate? Through text, through phone calls, paano? 'Di ba? Kasi dun mo establish yung ano, yung surveillance, kung meron. So, I hope 'no, merong communication dito, and I think, oo, kasi entrapment naman 'to mga ka-clear. Katulad ng nangyari doon sa ano, Chicago KTV bar, 'di ba meron silang, um, informant, meron din nagpanggap na customer. So, dito kasi makikita mo, milyong-milyong pera 'to mga ka-clear at hindi agad sila nakapagsalita. Ganyan po talagang ginagawa kahit po sa sa drugs case, pinipicturan po talaga yung mga ebidensya kasama yung mga nahuli, ayan. So, dito mahihirapan na maitanggi, 'di ba? Mahirapan maitanggi, di ko alam kung anong gagawin nilang kuwento dito, kung paano lumanding itong mga milyones na pera sa kanila, 'di ba? So, ganyan po talaga nangyayari sa mga entrapment. So, kunyari yung biktima papayag na magbigay, pero may kasama ng awtoridad, 'yun. So, tingnan natin, kung DDS propagandist 'to, sino nagpopondo rito? 'Di ba? May troll sila. So, talagang malaki ang budget nito at, kaya pala laging sinasabi ng mga DDS male-malit ang pera, yun pala nandodoon sa mga di umanong propagandista nila. So, kung may troll ito, 'di ba, yung mga tao nito, yung mga binabayaran di umano nito, kumikita para siraan ng gobyerno, para siraan ng ibang mga opisyal. At yun ang nakikita natin, 'di ba? Yun ang nakikita natin na mga nangyayari sa ngayon kung bakit kumakalat ang fake news. At naaatim talaga ng mga taong ito na murahin ng gobyerno, murahin ng pangulo, at ipakitang walang ginagawa ang gobyerno at pangulo sa mga problema kasi pala bayaran. Okay mga clear, hanggang diyan lang muna po tayo, ipinakita lang po natin ito at, see you in a while. Bye-bye mga ka-clear. Mommy, Ida Masukat, Maricel Martin, Auntie Amitis Bayabaw, and Mommy Antonia Vicente. See you in a while. Bye-bye.